Yun mga kahula, may babahagi na naman ako sa inyo ngayon. Siguraduhin yung mapanood ito kasi minsan lang ang ganitong klaseng video. Bihira lang kasi ang gumagawa ng ganitong klaseng trouble. Gaya na lang nitong unit natin ngayon na marami na ring sumubok na paandarin to pero ayaw pa rin talagang umandar. Ganito na talaga yung papel nating manghuhula. Tayo yung gumagawa ng mga unit na tira-tira na lang. Yung mga sasakyan na inaayawan na talaga. Ngayon ay magsimula na tayo. Sinubukan kong paandarin to. Medyo nalubat na yung baterya natin sa kaka-start dito. Kaya wag nyo nang pansinin yung cranking natin na medyo mahina. Kita naman natin na gumamit na nga kami ng booster dito. Hindi naman kasi andar kaagad yung hinahanap natin. Kaya okay na sa atin yung mahina yung cranking. Ang importante ay nag-crank pa rin. So basic lang yung ginawa natin. Chinek natin yung mga fuse. At lalo na yung fuel lines natin. So nag-pump lang tayo dito. Itong unit pala natin ay nabahaan. Kaya ganito yung nangyari. Ayaw na umandar. So basic troubleshooting yung ginawa natin. Nag-check din tayo sa mga relay. Kaya kung isa ka sa nanonood ngayon, wag ka nang mag-advise sa akin kung ano yung gagawin ko kasi alam ko na yung ginawa ko dito at nag-share nga ako para matuto ka naman. Pagkatapos ay chinek ko na kung may kuryente ba talaga na papunta sa injector. Dito na tayo kukuha ng hatol kaya kung ano yung resulta dito ay ito na yung basihan natin. Kung ano ba yung mga parts na dapat nating palitan. Okay. Ang resulta dito ay walang kuryente na papunta sa injector. At dito naman ay chinek ko rin kung may fuel ba na papunta sa injector natin. Ang nangyari naman dito ay wala ring fuel na papunta sa mga injector. Kaya yan, bumili lang muna tayo ng mga parts. Ito yung mga binili natin. Fast forward na kasi agad tayo at bumalik na tayo dito sa unit natin. Madali lang kasi dumating yung mga parts na in order. So itong ECU, ayan, ikakabit na ng kasama natin. Pagkatapos ito namang immobilizer ECU. So ayan, papalitan din natin to at may bago tayo. Base kasi sa manual na hula-hula natin ay sira talaga tong immobilizer control. Kaya ayan, ikakabit na rin natin. So tiningnan lang muna natin yung kasama natin na kinabit talaga yung bagong ECU. So ito namang nasa box ay panel gauge naman to. So papalitan rin natin ng panel gauge. Bali tatlong parts yung papalitan natin dito. So ayan, check lang natin yung panel gauge kung bakit natin to papalitan. So madilim talaga siya. Kaya ang ginawa ko dito ay tinanggal ko na tong panel gauge. Pagkatapos dito naman ay chinek ko lang muna kung parehas ba talaga yung panel gauge. Basic lang naman yung ginawa natin dito. Palit-palit lang tayo ng mga parts. Sigurado talagang buslot yung bulsa ng customer natin pag ganito yung mga pinalitan natin. So ayan, kita natin na maliwanag na. Diagnose. So ito na yung trouble code natin. High fixation. So ito yung immobilizer natin. Titingnan lang natin kung may susi na ba to na nakaregister. Siyempre pag walang susi to ay ayaw talaga tong umandar. So ayan na nga, 0 key number. Ibig sabihin walang susi na nakaregister kaya ayaw pa to umandar. So dito tayo sa replace immobilizer ECU. Ang gagawin natin dito ay magre-register tayo ng susi. So itong original na susi natin ang gagamitin natin. Fast forward tayo. So ayan, may isang susi na na-register. Siya yung master key kasi siya yung number 1 na na-register na key dito. Ngayon naman ay ito na naman yung code natin, engine immobilizer system. So ibig sabihin ayaw pa rin umandar kahit may susi na. Kaya ang gagawin natin ay mag-program na naman tayo sa ECU natin. So ayan, bago kasi yung ECU natin kaya kailangan natin to. Kita natin dito na nag-Christmas light yung mga nasa panel gauge natin. Ibig sabihin ay nagsimula ng mag-program yung ECU natin. Gumamit din tayo ng timer kasi ayan, kita natin na 30 to 45 minutes yung programming natin. Dahil nga sa sobrang tagal ay nakatulog yung kasama natin dito.
So ayan, kita natin na patuloy pa rin naka Christmas light at 44 minutes na yung dumaan. Ginamit ko lang yung legit na hurim-hurim dito. Eksakto nga na umabot ng 45 minutes yung timer natin. Ibig sabihin ay tapos na nating ma-program yung bagong ECU. So ayan, kita natin na huminto na yung blink-blink. Sobrang napaka-basic lang noong ginawa natin at hindi man lang tayo pinagpawisan. Start. Check natin kung may fuel na ba. Sige, amaron. Kaning bateriha mo sikat kayo. Sa kasagaran namong paandaron, kaning may last touch ba? Pinalitan lang muna natin ng maliit na baterya tong sasakyan. Ang battery na to ay battery to ng MG na service namin. Kita kaluyan namin. Gira, start. Kuha to? Buto na to. Mana tayo kuha niya, spark. Ano gagawang balahibo? Ni maho yun o. Di ba na, tanong mo, ikatihan, tanong mo? So dahil sa ayaw pa rin talagang umandar, ang ginawa ko lang dito ay hinigpitan ko muna tong gulong ng forklift. Nasa harapan kasi nakapark tong forklift, kaya siguro ayaw umandar yung Fortuner natin. Ganon talaga yung troubleshooting, kaya siguraduhin nyo na walang nakapark sa harapan ng tin-troubleshoot nyo. So dahil sa pati itong motor ay nasa harapan pa rin, ay hinigpitan na rin natin. Go, start. Paano ba yan? Umusok talaga yung tambutso mga guys. Ha? Wala pa. Ano nagagandar oh. Ayan, kita natin na wala nang nakailaw na check engine. Kaya ang ginawa na natin ay binalik na natin yung cover. Tara, rotis na, rotis. Masih musikat ako, ana. Mobile ko, ana. Yan guys, rotis na. Nag-isip ba ito? Okay, ganito pa dagan ang sanggatos, public pa gani.